Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin po pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin. Kung saan yung mga minero or mga Bitcoin miners ay malaki po yung kanilang kinita ngayon. Kaya meron po silang maagang pamasko bilang mga Bitcoin miners. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, sabi po rito ay Bitcoin transaction fees hit all-time highs on 16th of December as miners rack up more than $23.7 million in fees. Kaya yan, umakyat daw po kasi ang transaction fee dito kay Bitcoin noong December 16. Kaya kung pag mataas po ang transaction fee ay syempre ay malaki na rin po yung kikitain ng mga minero rito. Kaya ayan, yung mga lahat po ng mga minero ay meron po silang kinita na umaabot po ng $23.7 million mula sa fees. Kaya ayan, nagsasaya po ang maraming mga Bitcoin miners ngayon. Yan, transaction fees made up nearly 37% of the total mining revenue over the weekend. Mining revenue hit the highest level since the peak bull market of November 2021. Kaya yan, Bitcoin miners rack up more than $23.7 million in transaction fees on a single day during the weekend. Yan, as Ordinals frenzy continued to push demand for block space. Kaya yan, sa loob lamang po ng isang araw nangyari ito. Ayan, umabot po ng $23.7 million yung transaction fee ng yan, Bitcoin dito. Kaya yan po yung kanilang pamasko para sa mga Bitcoin miners po yan. As per on-chain analytics firm CryptoQuant, Bitcoin's fee revenue on 16th of December was the highest ever. Kaya yan, nitong nakalipas po na December 16 ay dito raw po naganap yung pinakamataas na transaction fee dito kay Bitcoin or yung revenue fee na nakuha na kinita ng mga Bitcoin miners. Kaya yan, nakikita po natin dito yung kulay ano bang kulay ito? Kulay parang dark blue. Ay ito po yung fees. Yan, total po ito ng fees in terms of US dollar. Yan, yung price naman po ito, itong kulay puti. USD dollar price po yan. Kaya yan, nakikita po natin na may mga fluctuations po siya. Yan. At napakataas po nitong December. Ayan, kitang-kita natin dito, mga December 16 po yan. Meron din pong nangyari pero nitong mga buwan ng May. Ayan, nagkaroon po siya ng fluctuation na rin po rito. Pero mas mataas po talaga dito, December 16. Ayan, kitang-kita natin. Talagang nagkaroon ito ng surge. Ayan, miners earnings shoot up. The steep rise in transaction fees boosted miners' overall revenue, which also includes the fixed block subsidy of 6.25 BTC. On the same day, miners made more than $63 million, the highest since the peak bull market of November 2021. To get a fair idea about the network demand, transaction fees made up nearly 37% of the total revenue received by miners on the day, the second highest since the previous Ordinals frenzy in early May. Ayan na nga, yung sinabi ko kanina. Ayan, second highest Ordinals noong May. Ayan, ayan, nakita natin dito. Ayan po. Ayan, mas mataas po yung initong December 16 kumpara noong May. Ayan, kailan ba yun ulit? May, mga early May daw. Ayan. Miners are not selling yet. Ayan, hindi pa nagbebenta yung mga minero kasi ayan, alam po talaga nila yung syempre yung mga minero na ito ay traders na rin po ang mga yan. At alam po nila kung kailan po talaga sila magbebenta. Ayan, alam naman po natin na papalapit na ang approval ng spot Bitcoin ETF. Syempre hindi sila magbebenta diyan. Itatiming po nila yan.
Miners, as well as we all know, spend hefty sum in setting up sophisticated structure for creating blocks and securing the Bitcoin network. They rely on mining revenue to cover this exorbitant cost, which runs into thousands of dollars. Yan, totoo po yan. Meron pa po ba sa inyo ang nag-mimina rito, nagbi-Bitcoin mining? Sa tingin ko ay medyo ayan, nawala na po yata, kumonti na kasi ang mahal po ng kuryente natin dito sa Pilipinas. Hindi po worth it ang magmina dito. Depende na lamang kung meron ka pong pinagkukunan na murang kuryente, ayan, murang bayarin sa kuryente, or gumagamit ka ng mga mga solar, ayan, solar or mga yung tinatawag nilang mga alternative sources of energy. Pero kung pag nakarely ka po sa kuryente, ayan, yung kuryente galing sa mga poste, ay syempre malulugi ka po dyan. Kaya ayan, sa tingin ko ay wala po sigurong nagmimina dito sa atin. Ayan, di bali na lamang kung yan na sinabi ko kanina, kung gumagamit ka ng mga alternative sources of energy. Kaya ayan po talaga, kakailanganan mo ng malaking capital po rito para bumili ng mga mining equipments. Ayan, yung maintenance pa nito. Ayan, saka syempre yung para ma-maintain ito at para ikaw ay kumita, at kailangan mong i-cover yung cost na yan. Kaya yung mga iba, mapipilitan ka po talaga kung wala ka ng mapagkukunan, ay mapipilitan ko pong ibenta yung iyong namimina na Bitcoin para pang-cover sa mga cost na ito. Kaya yan po yung ginagawa ng iba. Pero yung iba ay hinohold lamang po nila ito at tinatiming po nila. Kung maganda yung presyo or mataas yung presyo ni Bitcoin, ay saka po sila nagtitake profit para ito ulit yung gagamitin nila na pang-cover sa kanilang Bitcoin mining operations. Kaya yan, due to these miners frequently liquidate their holdings, the latest surge in their coffers fueled strong expectations of similar sell-off. However, this wasn't the case. Kaya yan, mukhang wala pang plano na magbenta yung mga miners. Ayan, AMB Crypto didn't notice substantial spikes in the movement of coins from miners to exchanges. This implied that miners could be eyeing more profitable days before they start offloading their bags. Kaya ayan, mukhang maghihintay pa muna ang mga minero bago sila magbenta ng kanilang mga namina na mga Bitcoin, mga Bitcoin assets. Bitcoin became the biggest NFT chain. The Ordinals concept has taken the blockchain world by storm in 2023. Pioneered by Bitcoin in early 2023, other EVM and non-EVM chains have mimicked the technology and launched their own inscriptions. Ordinals work by embedding images or other data directly on the chain. They can be used to create digital assets like non-fungible tokens, NFTs, and even fungible tokens using the BRC20 standard. Ordinals' major use case has been NFTs catapulting Bitcoin in the elite league of NFT-friendly networks. Ayan, iba naman po yan. Tungkol naman po ito sa NFT chain. Kaya yan po ang tungkol sa balitang ito para sa mga minero. Yan, maganda po. Kumita po sila ng malaki nitong December 16th. Yan, sapagkat nagkaroon po ng isang surge sa transaction fee at kumita po sila ng napakalaking amount sa kanilang pagmimina. Yun nga lang at hindi pa raw sila handa na magbenta. Kasi yan na nga, alam naman po natin na nandyan yung kaabang-abang na spot Bitcoin, yung approval ng spot Bitcoin ETF, at mangyayari po yan sa buwan ng January next year na po yan. Kaya baka dyan po sila magbebenta. Kapag na-approve po ito, nagkaroon ng approval at nakita po nila na nagkakaroon na ng price surge itong si Bitcoin, ay baka dyan po sila sasabay na mapapabenta sa kanilang Bitcoin assets.
Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Maraming pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.